Nang marinig ni Chi Chunying ang balita, agad siyang lumapit kay Ye Chuan. Makikita sa kanyang mukha ang matinding pag-aalala habang nagtanong siya kung ano ang nangyari kay Uncle Chen. Malungkot namang ibinalita ni Ye Chuan na malubhang nasugatan si Uncle Chen. Sa kasalukuyan, isang 5th grade rejuvenation pill lamang ang maaaring makapagliligtas sa kanyang buhay. Ipinaalam naman ni Uncle Zhao kay Ye Chuan na may isang bagay na baka hindi pa nito alam. Aabutin daw ng 30 taon bago mapino ng isa sa mga mataas na antas na alchemists ng pamilyang Xia ang isang 5th grade rejuvenation pill. Ang Pildores na iyon ay inilaan para sa pagliligtas sa buhay ng kanilang pinuno ng pamilya. Ngunit sa kasalukuyan, lahat ng mataas na antas na alchemists mula sa nakaraang henerasyon ay namatay na. Ang Pildores na kabibigay lamang nila sa pinuno ng pamilya ang huling natitirang 5th grade rejuvenation pill sa buong mundo. Nang marinig yun ni Ye Chuan, agad na namuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi niya napigilan ang kanyang emosyon at tuluyan siyang lumuhod sa harapan ni Uncle Zhao. Pagkatapos ay sinabi niya kay Uncle Zhao na alam niyang mayroon pa silang dapat magawa at hindi maaaring basta na lamang sumuko. Ngunit umiling si Uncle Zhao at pinagsabihan si Ye Chuan na kailangan itong matutunang tanggapin ang kapalaran. May mga bagay daw na talagang hindi na maaaring baguhin. Nanginginig na umiiyak si Ye Chuan habang sinisisi ang kanyang sarili. Para sa kanya, naging ganito ang sitwasyon ni Uncle Chen dahil sa kanya. Kung hindi niya raw mailigtas si Uncle Chen, pakiramdam niya ay wala siyang silbi. Agad naman siyang nilapitan ni Xia Nanen at inalalayan upang makatayo. Pagkatapos ay sinabi niya kay Uncle Zhao na sa tingin niya ay maaari niya itong subukan. Nabahala at nagulat si Uncle Zhao sa kanyang narinig. Agad niya itong tinanong kung ano ang balak nitong subukan. Tinanong niya kung hindi ba nito ibig sabihin na siya mismo ang gagawa ng Pildores. Seryosong tumango si Xia Nanen at sinabing tama ang iniisip nito. Ipinaalala rin niya na isa rin siyang mataas na antas na alchemists at kaya niyang i-refine ang Pildores. Ngunit pilit siyang pinipigilan ni Uncle Zhao. Hindi raw ito maaari. Tinanong niya kung nakalimutan na ba ni Xia Nanen kung gaano katagal ang aabutin sa pagpipino ng Pildores. Bukod pa rito, napakahirap makuha ng mga sangkap na kailangan para rito. Agad namang sumigaw si Ye Chuan at tinanong si Uncle Zhao kung ano-anong mga sangkap ang kailangan nila. Hiniling niya rito na sabihin sa kanya ang lahat ng kinakailangang sangkap dahil hahanap daw siya ng paraan upang makuha ang mga iyon ngayon din. Ngunit pinagsabihan siya ni Uncle Zhao na pinapayuhan niya itong sumuko na. Hindi raw dahil ayaw niya itong tulungan. Ang problema ay ang mga sangkap para sa 5th grade rejuvenation pill ay bahagi ng lihim na reseta ng pamilyang Xia, kaya hindi ito maaaring basta ipaalam sa mga tagalabas. Bukod pa rito, kahit sabihin pa niya kay Ye Chuan ang mga sangkap na kailangan, wala pa rin silang paraan upang ma-refine ang Pildores sa ganito kaikling panahon. Nang marinig yun ni Xia Nanen, agad niyang sinigawan si Uncle Zhao at tinanong kung bakit napakatigas ng ulo nito. Hindi raw ba ang orihinal na layunin ng pamilyang Xia sa paglikha ng Pildores na ito ay ang magligtas ng buhay, lalo na kung ang taong nangangailangan nito ay isang taong nakatulong sa kanilang pamilya. Napapunas na lamang ng pawi si Uncle Zhao habang sinasabihan ang binibini na itigil na nito ang pagbibiro. Ngunit bago pa man magpatuloy ang kanilang pag-uusap, bigla nang may isang taong nagsalita. Nagising na pala si Xia Beihai at agad niyang sinabi na maibibigay niya kay Ye Chuan ang reseta para sa 5th grade rejuvenation pill. Nang marinig yun ni Xia Nanen, agad silang napatingin kay Xia Beihai. Walang pag-aalinlangan na tumakbo si Xia Nanen palapit sa kanyang ama habang tinatawag ito. Maging si Uncle Zhao ay agad ding lumapit sa kanilang patriarch at nagtanong kung gising na pala ito. Hindi ito pinansin ni Xia Beihai, ngunit sinabi niyang narinig daw niya ang pinag-uusapan nila kanina. Pagkatapos ay tinawag niya si Ye Chuan upang lumapit sa kanya. Agad namang tumugon si Ye Chuan at dahan-daang lumapit. Pagdating niya sa harapan ni Xia Beihai, tinanong siya nito kung talagang gusto niyang makuha ang lihim na reseta para sa 5th grade rejuvenation pill. Tumango si Ye Chuan at buong sikap na sumang-ayon dahil gusto raw niyang magligtas ng isang tao. Ngunit sinabi ni Xia Beihai na ang paggawa ng Pildores na ito sa loob ng maikling panahon ay hindi ganoon kadali. Isa lamang daw sa 10,000 ang posibilidad na matagumpay na matapos ang pagpipino ng Pildores.
Gayunpaman, sinabi ni Ye Chuan na susubukan pa rin niya. Seryoso siyang nagpahayag ng kanyang determinasyon at hindi nagbago ang kanyang desisyon. Seryosong ipinaalala ni Xia Beihai kay Ye Chuan na ang banal na reseta ng pamilyang Xia ay ipinapasa lamang sa mga miyembro ng kanilang pamilya at hindi kailanman ibinibigay sa mga tagalabas. Kung talagang gusto raw ni Ye Chuan ang reseta, kailangan muna nitong sumang-ayon sa isang kondisyon. Kapag sumang-ayon siya, maaari raw niyang gamitin ang panloob na apoy ng dragon upang pabilisin ang proseso ng pagpipino. Bagamat malayo raw ang magiging epekto nito kumpara sa isang Pildores na pinino sa loob ng 30 taon, at hindi nito maibabalik ang panloob na kapangyarihan ng taong nasugatan, hindi raw magiging problema ang pagpapanatili nitong buhay. Nagtaka naman si Ye Chuan at nagtanong kung ano ang kondisyon. Diretsahang sinabi ni Xia Beihai na kailangan daw nitong pakasalan ang kanyang anak na si Xia Nanan. Sa ganoong paraan, ituturing na rin daw si Ye Chuan bilang miyembro ng pamilyang Xia. Nang marinig yun ni Xia Nanan, gulat na gulat siya at agad na namula ang kanyang mga pisngi. Nahihiya niyang tinanong ang kanyang ama kung bakit bigla nitong binanggit ang tungkol doon. Ngunit walang pag-aalinlangang sumagot si Ye Chuan na sumasang-ayon siya. Ang sagot na iyon ay nagdulot ng labis na saya kay Xia Nanan. Kitang-kita ang kanyang kasiyahan at tuwa, at maging ang kanyang mga mata ay tila naging hugis puso dahil sa narinig niyang sagot mula kay Ye Chuan. Pagkatapos ay pinagsabihan ni Xia Beihai si Ye Chuan na ang salita ng isang lalaki ay dapat tinutupad. Seryoso niyang pinaalalahanan si Ye Chuan na huwag nitong pagtataksilan ang kanyang anak. Alam naman daw nito kung ano ang magiging kapalit ng kanyang ipinangako at kung ano ang mangyayari sa kanya kapag hindi niya ito tinupad. Tumitig lamang ng seryoso si Ye Chuan kay Xia Beihai, na tila ba alam na niya ang tinutukoy nito. Ngunit nanginginig na kinurot ni Xia Nanan ang kanyang ama. Inis niyang pinagsabihan si Xia Beihai na bilisan na nitong sabihin kay Ye Chuan kung ano-anong mga sangkap ang kailangan nito dahil nauubusan na raw sila ng oras. Agad namang sinabi ni Xia Beihai kay Ye Chuan na marami sa mga kinakailangang sangkap ay matatagpuan sa imbakan ng mga gamot ng pamilyang Xia. Ngunit mayroon daw isang bagay na wala sila. Isa raw itong bagay na tanging sa pamamagitan lamang ng purong swerte maaaring makuha. Nang marinig yun ni Ye Chuan, nagulat siya at agad na nagtanong kung ano ang bagay na iyon. Sinabi ni Xia Beihai na ito ay isang 100-year demon heart. Nang marinig yun ni Qi Chunying, nagulat din siya at napatanong tungkol dito. Samantala, agad namang nagtanong si Ye Chuan kung saan nila maaaring makuha ang ganoong bagay. Ipinaliwanag ni Xia Beihai na ang isang 100-year demon heart, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, ay dapat nagmula sa puso ng isang demonyong nagsanay ng mahigit 100 taon. Maaari raw niyang mahanap ang mga ganoong demonyo sa teritoryo ng lahi ng mga demonyo sa timog ng Qingcheng. Ngunit hindi ganoon kadali ang pagkuha nito. Ang isang dakilang demonyong nagsanay ng mahigit 100 taon ay maaaring umabot na sa antas ng Master Realm, at ang isang demonyong nagsanay ng mahigit 1,000 taon ay maaari ng makoronahang hari ng mga demonyo. Sa kasalukuyang lakas ni Ye Chuan, ang pagpunta sa lugar na iyon ay tiyak na magiging kamatayan lamang para sa kanya. Naguluhan si Qi Chunying nang marinig niya ang seryosong sinabi ni Ye Chuan na pupuntahan niya ang lugar upang makakuha ng isang 100-year demon heart. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.